Papayagan daw ng COMELEC ang libreng pag-e-endorso ng mga artista at influencers sa mga kandidato ngayong bilang Pilipino 2025. Pero may kondisyon daw. Kung ano yan? Narito ang report ni Mon Gualvez. Aminin natin, kapag inendorso ng sikat ang isang kandidato, may hatak yan sa boto. Ang madalas na sinasabi ng mga politiko, walang bayad yung ganyang endorsement. Pero may pagdududa riyan ng COMELEC. Aminin na natin na hindi naman pumura pagka po kayo nag-avail ng isang celebrity. Pagka ang isang ordinaryong nangangampanya o kumakandidato, bumili lamang ng mga t-shirt, kinakailangan i-report. Ito pag nagbabayad ng milyon, hindi kinakailangan i-report at sasabihin sa atin libre. Kaya naman, may kondisyon na inilatag ang COMELEC sa mga kandidatong papayagang i-endorso ng artista, influencer o sikat na online content creator. Kailangan daw magkamag-anak ang endorser at kandidato hanggang second-degree relatives. Kapag hindi ka-anak ang endorser, kailangang ideklara sa Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Tungkol naman sa unang Bangsamoro parliamentary elections na iniurong sa Oktubre, sinabi ng COMELEC na hindi pa sigurado kung yung mga automated counting machines na gagamitin ngayong eleksyon ay parehong makinang isasalang sa botohan sa BARM. Nirentahan lang daw kasi ang mga makina mula sa Meru Systems ng South Korea. Titingnan natin yung performance nila dito sa darating na halalan. To see is to believe muna tayo. Aabot sa mahigit 3,000 automated counting machines ang kakailanganin para sa kauna-unahang BARM parliamentary elections. 2.5 billion pesos naman ang kakailanganing pondo sa naturang eleksyon. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5.